Magandang araw! Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang makabuluhang pabalat ng No Limitang Ireneo sa Rizal at ang mga simbolong nagpapakita ng kalagayan ng lipunan noon. Ang krus ay sumisimbolo sa malakas na impluwensya ng Katolisismo noong kolonyal na panahon. Pinapakita rin nito kung paano ginamit ang relihiyon hindi lang bilang pananampalataya, kundi bilang paraan ng kontrol at kapangyarihan ng mga prayle, pati na rin ang pananakot sa mga tao. Ang latigo ay simbolo ng karahasan at kalupitan na naranasan ng mga Pilipino. Ipinapakita nito ang kaparusahang pisikal at ang mga pang-aabusong nagpapanatili sa takot at pagsunod sa otoridad. Ang kadena ay sumisimbolo sa pagkakaalipin, pisikal, mental at emosyonal. Pinapakita nito ang pagkakagapos ng mga Pilipino sa sistemang naglilimita sa kanilang kalayaan at karapatan. Ang imahe ng babae na inaignay kay Maria Clara ay sumisimbolo sa kababaeng Pilipina noong panahon ng Kastila. Mahinhin, inosente, ngunit kadalasang inaapi at walang boses. Pinapakita nito ang kalagayan ng kababaihan na nakatali sa tradisyon at kontrol ng lipunan. Ang kawayan ay sumasagisag sa katatagan at kakayahang umangkop ng mga Pilipino. Tulad ng kawayan na yumuyuko sa hangin ngunit hindi nababali. Pinapakita nito ang katibay ng loob ng mga Pilipino sa kabila ng matinding pagsubok at pang-aapi. Isa itong simbolo ng resiliency ng bayan. Ang sunflower ay sumisimbolo ng pag-asa, liwanag at positibong pananaw sa hinaharap. Tulad ng bulaklak na laging nakaharap sa araw, sumasagisag ito sa patuloy na paghahanap ng liwanag at pagbabago kahit sa gitna ng kadiliman ng lipunan. Ang sulo ay kumakatawan sa kaalaman, katotohanan at paggising ng kamalayan. Pinapakita nito ang papel ng edukasyon at kaisipan sa pagbubukas ng mata ng mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng kanilang lipunan. Ito rin ay simbolo ng simula ng pagbabago at paglaban. Ang helmet ng Guardia Civil ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng kolonyal na pamahalaan at sa takot na dulot nito sa mga mamamayan. Pinapakita nito ang presensya ng otoridad na gumagamit ng dahas upang mapanatili ang kaayusan at kontrol. Ang sapatos ay kumakatawan sa nakakataas at sa kanilang pagyurak sa mga karaniwang mamamayan. Isa rin itong simbolo ng presensya ng mga papang-api na patuloy na naglalakad sa ibabaw ng karapatan at dignidad ng mga Pilipino. Ang mga bumulaklak ng pomelo ay sumisimbolo sa kadalisayan, dangal at moralidad. Pinapakita nito ang likas na kabutihan ng mga Pilipino na nananatili kahit nasa gitna ng korupsyon at kasamaan sa lipunan. Ang laurel leaves ay kumakatawan sa karangalan, tagumpay at pagkilala. Pinapakita nito ang pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang dignidad at respeto, pati na rin ang tagumpay sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Ang perma ni Jose Rizal ay hindi lamang tanda ng may akda, kundi simbolo ng kanyang tapang at sakripisyo. Pinapakita nito ang mga nobela ay bunga ng kanyang personal na karanasan at paninindigan upang ilantad ang katotohanan kahit na may kapalit itong panganib sa kanyang buhay. Hairy legs, sumisimbolo sa mga mapang-aping prayle at otoridad na nangingibabaw sa lipunan. Pinapakita nito ang kanilang kapangyarihan at kung paano nila patuloy na kinokontrol at inaapi ang mga Pilipino. Upper portion or itaas, sumisimbolo sa mga nasa kapangyarihan tulad ng prayle at kolonyal na otoridad na nangingibabaw at kumokontrol sa lipunan. Ang lower portion naman o ang ibaba, kumakatawan sa mga karaniwang Pilipino na inaapi at patuloy na naaapektuhan sa mga tao sa itaas.